Kabanata 2211. Lumapit si Daisy kay Cameron at umupo sa tabi niya. Tama ka. Napayuko si Cameron habang malalim ang iniisip. Ngunit hindi sumama sa iyo ang iyong panganay na kapatid, habang ang iyong pangalawang kapatid ay sinamahan ka noong nag-aral ka sa Yar Amor. She chuckled and replied, Oo, hindi sumama sa amin ang panganay kong kapatid. Siya ay naninirahan sa Stoslow at nagpunta lamang sa Yar Amor upang makasama kami sandali pagkatapos ng pagtatapos. Nakikita ko, lumapit si Daisy sa kanya at nagtanong, bakit parang interesado ka sa kapatid ko? Natigilan si Cameron at napatigilid ang ulo. Imposible iyon. Hinding-hindi ako magiging interesado sa kapatid mo. Nagpa siya si Daisy na huwag siyang ilantad. May naisip siya at inilabas ang phone niya. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang ilang mga larawan. Anong mga larawan? Tanong ni Cameron. Binuklat ni Daisy ang kanyang mga album at ibinigay ang kanyang telepono kay Cameron. Kinuha ito ni Cameron at laking gulat niya nang binaliktad niya ang mga ito. Ito ang mga larawan noong bata pa kami ng aking panganay na kapatid. Ano sa tingin mo? Ang iyong panganay na kapatid ay isang kid celebrity. Sumali siya sa entertainment industry dahil sa akin. Ipinatong ni Daisy ang kanyang baba sa kanyang kamay at nagtanong, hindi ba siya kaibig-ibig? Walang sinabi si Cameron. Nahirapan siyang paniwalaan na si Waylon ay tunay na kaibig-ibig noong siya ay bata pa. Kumpiyansa siya na hindi niya kakayanin ang pagkirot. Ang kanyang mga pisngi kung nakilala niya siya noong siya ay bata pa. Binaliktad niya ang isa pang larawan at nagtanong, sila ang iyong pangalawang kapatid at panganay na kapatid. Oo, sobrang kamukha nila ang isa't isa. Walang sino man ang makakapag-iba sa kanila kung hindi nila pagmamasid ng mabuti. Silang tatlo ay triplets, maliban kay Daisy, magkamukhang magkamukha sina Colton at Waylon. Ang tanging bagay na makakatulong sa mga tao na makilala ang dalawa ay walang nunal si Waylon sa gilid ng kanyang mata. Nakita ni Cameron ang isa pang larawan ng grupo, at siya ay ganap na natigilan. Noon lang niya naunawaan kung bakit sasabihin ng ilang tao na hindi patas ang Diyos. Ito ang family picture mo. Natawa si Daisy, well, not really. Maliban sa aking ama at ina. Sila tita at tito ko, at itong dalawa ay sina Tito Boucher at Tita Barbara. Napakaganda at gwapo nilang lahat. Ang ina ni Daisy ay isang matikas na dilag, habang ang kanyang ama ay gwapo. Maging ang kanyang mga kamag-anak at kaibigan ay may magandang hitsura. Tila kay Cameron na ang mga pangit na tao ay hindi karapat-dapat na lumitaw sa larawang ito. Natagpuan ni Daisy ang mga larawan ni Yorick at Hector. Ito si Uncle Yorick at ang pinsan ng nanay ko. Maghintay, sabi ni Cameron, anong klaseng pamilya ka? Bakit ang gaganda ninyong lahat? Wala sa mga miyembro ng kanyang pamilya o mga kaibigan ang pangit, at nakita ni Cameron na hindi ito katanggap-tanggap. Napakurap si Daisy at sinabing, marami pa ako. Gusto mo ba silang makita? Itinulak niya pabalik ang kanyang telepono at sinabing, hindi. Mayroon akong sapat, ako. Don't think I can take it anymore if you don't stop showing me your family members na mukhang celebrity. Ikaw at ang iyong pamilya ay maaaring bumuo ng isang grupo at sumali na sa industriya ng entertainment. Ibinalik ni Daisy ang kanyang telepono sa kanyang bulsa at sinabing, ihahatid kita sa aking ina kapag nasa Baseburg na tayo. Natigilan siya. Ano? Bakit? Si Cameron ay pupunta doon para magbakasyon, hindi para makipagkita sa kanilang mga magulang. Tumingin sa kanya si Daisy at sumagot, inalagaan kami ng tatay mo noong nasa East Islands kami, kaya syempre, kailangan mong manatili sa bahay ko kapag nasa Baseburg ka. Tanong ni Cameron, ganun ba? Masyado ba akong nag-isip? Tumango si Daisy. Napabuntong hininga siya at sumagot, pero wala akong dalang regalo. Magiging ganoon ba? Okay. Syempre, magiging okay lang. Umiling si Daisy at sumagot, masayang-masaya ang mga magulang ko basta magpakita ka sa harap nila. Sinabi ni Knowles, tulad mo. Hinayla ni Daisy ang duvet at nagtanong, paano kung lalaki iyon? Inipon ni Knowles ang kanyang buhok na nakadikit sa kanyang leeg at sinabing, basta anak natin, magugustuhan ko. Pero sana babae. Lumingon si Daisy para harapin siya at sumagot, gusto ng lahat ng anak na lalaki ang magsagawa ng negosyo ng pamilya, pero babae lang ang gusto mo. Kabanata 2212. Kahit na hindi ito pinansin ni Knowles, siya ang nag-iisang anak na lalaki sa Knowles. Paano kung gusto ng mga magulang niya ang isang lalaki? Si Daisy ay nagsimulang gumawa ng mga dramatikong eksena kung saan ang isang mayamang pamilya ay nais lamang ng isang lalaki sa kanyang ulo.
Hinaplos ni Knowles ang kanyang pisngi gamit ang kanyang kamay at tumawa. Huwag kang mag-alala, gustong-gusto ng mga magulang ko ang mga babae. Tingnan mo na lang ang nanay ko. Mas gusto kanya kaysa sa akin. Ibinaba ni Daisy ang ulo at tinignan ang sugat ng kutsilyo sa katawan nito. Pinasadahan niya ng daliri ang bukol na peklat na iyon, at naisip niya na nakuha niya iyon nang mawala siya. Masakit, hindi ba? Hinawakan ni Knowles ang kamay niya at hinalikan siya sa noo. Ito ay wala kong ikukumpara sa panganganak. Natigilan siya saglit. Pagkatapos, sumandal siya sa dibdib nito at sinabing, kung hindi ka natatakot sa sakit, hindi rin ako. Ngumisi siya. Nag-aalala lang ako na baka umiyak ka. Natigilan si Daisy. Samantala, nanatili si Cameron sa kanyang cabin hanggang sa gabi. Gutom na siya kaya lumabas na siya ng cabin niya. Sinunod niya ang cabin number na ibinigay sa kanya ni Daisy. Buti na lang at hindi kalayuan ang cabin na iyon sa kanya. Pagdating niya sa cabin number 3208, pinindot niya ang kampana. Ilang sandali pa ay bumukas na ang pinto. Gayunpaman, nang makita niya ang taong nagbukas ng pinto para sa kanya, natigilan siya. Ito ang cabin mo. Iniwan ni Waylon ang 2 butones sa kwelyo ng kanyang kamiseta na nakabaka habang nakasandal siya sa pinto. Siyempre naman, sino sa tingin mo, kay Daisy? Hindi nagtagal, naunawaan si Cameron. Para bang niloko siya ni Daisy. She crossed her arms in front of her chest and said, naghahanap ako ng makakasama sa hapunan. Dahil libre mo, sumama ka sa akin. Napapikit si Waylon at sumagot pero nag-order lang ako ng dinner ko. Ano ang dapat kong gawin dito? Sige, mag-isa akong pupunta. Nang tumalikod na siya at aalis na sana, hinawakan ni Waylon ang braso niya at hinayla siya papasok sa cabin nito. Nang makabalik siya sa katinoan ay nakaupo na siya sa harap ng mesa. Hindi nagsisinungaling si Waylon nang sabihin niyang nag-order siya ng kanyang hapunan. Gayunpaman, tila kay Cameron na ang bahagi ay medyo sobra para sa isang solong tao. Ang pagkain ay mainit-init, at naisip niya na ang hapunan ay dumating na kamakailan lamang at hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataong mag-enjoy. Umupo si Waylon sa sopa at sinabing, akala ko gutom ka na. Well, dig in. Hindi ko kayang tapusin ang napakaraming pagkain sa sarili ko. Sinulyapan siya ni Cameron at nagtanong, kung gayon, bakit ka nag-order ng napakaraming pagkain? Tinaas niya ang kanyang kilay at sumagot, I like it. Sayang ang pagkain. Di ba nandito ka ngayon? So, hindi naman sayang ang pagkain. Umupo si Cameron sa sopa at kinuha ang tinidor. Sige, kung pipilitin mo, ngumisi siya. Tulungan ang iyong sarili. Pumitas si Cameron ng isang piraso ng karne sa kanyang plato at nagsimulang kumain. Ipinatong ni Waylon ang kanyang kamay sa kanyang noo at pinanood habang kumakain siya. Ilang sandali pa, napagtanto niya na siya lang pala ang kumakain at nagtanong, bakit hindi ka kumakain? Hindi naman ako nagugutom eh. May kinakain siya kaninang hapon at nag-order ng mga pagkain ito para sa kanya dahil alam niyang hindi pa ito kumakain ng kahit ano, at sigurado siyang darating ito para hanapin siya. Tiningnan ni Cameron ang pagkain, at may lumitaw sa kanyang ulo. Alam mong kakatok ako sa iyong pinto, kaya inihanda mo ito para sa akin. Tumawa siya at sumagot, bueno, kunin mo ito habang nagpapakain ako ng baboy. Ibinaba ni Cameron ang tinidor at sinabing, sinasabi mo bang baboy ako? Lumalim ang ngiti ni Waylon. Hindi ko, sinabi yon. Ikaw na mismo nagsabi. Wayne, hinawakan ni Cameron ang kwelyo ng kanyang damit. Hindi niya alam kung nagkaroon ng away sa pagitan niya at ng mga butones sa kanyang damit o hindi, ngunit 2 butones ang lumipad sa hangin pagkatapos niyang kumapit sa kanyang kwelyo. Natigilan si Cameron habang nakatitig sa katawang nasa harapan niya. Inangat ni Waylon ang kanyang ulo para tingnan siya at sinabing, bakit mo sinisira muli ang aking damit? Mabilis na binitawan ni Cameron ang kanyang kamay at nag-iwas ng tingin. Problema ng damit mo. Kinabit ni Waylon ang mga butones at sumagot, hindi naman sa hindi mo pa nakikita ang katawan ko. Ano ang dapat ikahiya? Kabanata 2213. Lumingon si Cameron sa gilid at sumagot, hindi ako. Napangiti si Waylon. Ito ay bago, Cameron. Akala ko ba sanay ka nang makakita ng mga katawan ng mga lalaki since you have been staying under the same roof with other men the whole time? Lumingon si Cameron para salubungin ang tingin niya. Seryoso ka? Hindi naman ako nahiya. Hinihikayat kitang habarin ang iyong sarili. Tahimik na tumingin sa kanya si Waylon. Na may isang matagumpay na ngiti sa kanyang mukha, lumapit si Cameron sa kanya at sinabing, akala ko hindi ka na mapapahiya, Wayne.
Pero parang nagkamali ako, ayos lang. Wala akong pakialam na makita ko ulit ito. Siya ay mananalo minsan laban kay Wayland, kahit na ang ibig sabihin nito ay itapon ang kanyang sariling dignidad. Inikat ni Cameron ang daliri niya sa butones ng shirt niya. Gayunpaman, bago pa niya magawa ang anumang bagay, pinigilan siya nito at pinaikit ang mga mata. Seryoso ka ba dito? Walang sabi-sabing banibiro lang siya ni Cameron. Paano kung mas walang hiya pa siya kaysa sa kanya? Gusto lang niyang ilagay siya sa isang masikip na lugar. Hindi niya ito huhuberin. Gusto niyang bawiin ang kanyang kamay, ngunit mahigpit itong hinawakan ni Wayland. Cameron, kahit maraming taon kang nagpanggap na lalaki, naiintindihan mo ba talaga ang mga lalaki? Natigilan si Cameron at hindi alam kung paano sasagutin ang kanyang tanong. Hinaplos ni Wayland ang likod ng kanyang kamay gamit ang kanyang daliri at humakbang pa ng isa pasulong para mas paikliin pa ang distansya sa pagitan nila. Akala mo naiintindihan mo ang mga lalaki, pero sa totoo lang, hindi. Ang mga lalaking nadatnan mo ay iyong mga kalaban o mga kasama at subordinate. Hindi nila alam ang tunay mong katauhan at hindi sila naglakas loob na banta ka sa ganoong paraan. Ngunit ikaw ay isang babae ngayon, at iyon ay isang buo. Ibang kwento. Ano ang pagkakaiba? Blankong tanong niya. Kinaladkad siya ni Wayland sa kanyang mga bisig, na ikinagulat niya. Sinubukan niyang magpumiglas at pakawalan ang sarili, ngunit sobrang higpit ng hawak nito. Bigla siyang nakaramdam ng kung anong damaykit sa kanyang hita at nanlamig. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Wayland at sinabing, "Ikaw." Hinawakan siya ni Wayland ng mahigpit sa kanyang mga braso at tumabi. Mamulong sa kanyang tainga, sinabi niya, "Ngayon alam mo na kung ano ang pagkakaiba. May mga lalaking hindi mo kayang kulitin." Mapula ang mukha ni Cameron, at nang pakawalan siya nito, nagmamadali itong umatras at lumabas ng cabin. Ipinatong ni Wayland ang kanyang kamay sa kanyang mukha at tiningnan ang pagkain sa mesa sa pamamagitan ng mga hiwa ng kanyang mga daliri. Gusto lang niyang sabihin dito na hindi siya dapat umikot at magsabi ng ganoon sa ibang lalaki, pero sa tingin niya ay tinakat siya nito. Dumating ang barko sa Dillon Spear kinaumagahan. May ilang limousine na nakaparada malapit dito. Si Quincy at ang iba pang maagang bumalik noong isang araw ay dumating para sunduin sila. Inabot ni Daisy ang malita niya kay Knowles at lumingon para tingnan. Cameron at Wayland. Hindi niya alam kung bakit pero may nakita siyang awkwardness sa pagitan ng mga ito. Dalawa sa kanila. Hinawakan ni Knowles ang kanyang balikat at sinabing, "Pumasok muna tayo sa kotse." Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, sumulyap si Knowles sa kanila at pinutol siya. Ang panganay mong kapatid na ang bahala sa kanya. Sumakay sina Daisy at Knowles sa sasakyan sa likod. Lumapit ang bodyguard kay Wayland at sinabing, "Young Master Wayland, sa ganitong paraan, pakiusap." "Okay," sagot niya. Pagkatapos nito, iniabot niya ang malita na ito sa bodyguard at ibinaling ang tingin kay Cameron. Inikat ni Cameron ang kanyang ulo ng patagilid at sinabing, "Kaya ko itong dalhin mismo." Pagkatapos ay dinala niya ang kanyang malita sa trunk. Ngumisi si Wayland at naunang pumasok sa sasakyan. Nang makapasok si Cameron sa kotse, inilabas niya ang kanyang telepono para magpareserba ng hotel. Nang magbabayad na siya, nalaman niyang naka-freeze ang kanyang card. Sinubukan niya ang isa pang 2 card, ngunit ang kanyang balanse ay limitado. Mahigpit niyang kinagat ang phone niya at huminga ng malalim. Kumpiyansa siya na ito ay kagagawa ng kanyang ama. Itinabi niya ang kanyang telepono at nanumpa sa loob-loob na maghihiganti siya sa kanyang ama pagbalik niya mamaya. Habang papunta sila, nagpadala ng mensahe si Cameron kina Mahina at Damien para humingi ng pera. Gayunpaman, "Mahina, I'm sorry, miss. Sinabi sa akin ni Mr. Southern Sr. na ilalagay niya ang aking sweldo sa loob ng 6 na buwan kung magpapahiram ako sa iyo ng pera. Damien, hindi naman sa ayaw kitang pahiram ng pera, pero hindi pwede. Mas kilala mo ang iyong ama kaysa sa akin, kaya manatili ka lang sa Baseburg at maglaro sandali. Sigurado akong magiging maganda ang pakikitungo nila sa iyo." Ibinaba ni Cameron ang kanyang telepono at sumandal sa likod ng upuan. Ito ay isang impyerno ng isang hakbang, itay. Nilinggan siya ni Cameron sa gilid at tumingin sa lalaking katabi niya. Nakapikit ang kanyang mga mata. Iniunat nito ang kamay at sinundot ang braso nito. Kabanata 2214. Dahan-daang iminulat ni Wayland ang kanyang mga mata at inikat ang kanyang ulo para tingnan siya. Pinilit ni Cameron ang ngumiti sa kanyang mukha at sinabing, "Maaari ba akong makipag-usap sa iyo?" Parang nababasa niya ang nasa isip niya, sabi niya, "Let me guess.
Hihingi ka sa akin ng pera para makapag-book ka ng hotel. Nawala ang ngiti niya nang sumagot siya, kalimutan mo na iyon. Marami pa akong utang sa iyo kaya hindi na ako dapat manghiram ng pera sa iyo. Inabot ni Waylon ang isang access card kay Cameron. Natigilan siya at nalilitong tumingin sa kanya. Maaari kang manatili kahit saan mo gusto sa Baseburg. Napatingin si Waylon sa kanyang nagulat na tingin at tumawa. Hindi ka namin hahayaang manatili sa kalye. Nang hindi niya tinanggap ang access card, nagpatuloy si Waylon. Kung ayaw mo, babawiin ko. Maghintay. Nagmamadaling kinuha ni Cameron ang card at sinabing, hindi ko sinabing ayaw ko. She needed to spend money to live in a hotel, so of course, she will settle down for anything. At saka, ayaw din niyang manatili sa bahay ng iba. Kung tutusin, hindi lahat ay kasing palakaibigan at malugod na pagtanggap ng kanyang ama. Higit pa rito, ayaw niyang manatili sa iisang bubong ni Waylon. Gayunpaman, ang hindi niya alam ay bahagi ito ng plano ni Waylon na akitin siya sa kanyang bitag. Sa Goldman Mansion, naghihintay sina Maisie at Nolan sa kanilang mga anak sa sala. Nang marinig nila ang mga yabag, lumingon si Maisie, at naglakad si Daisy papunta sa sala. Nanay, tatay, may ngiti sa lobby, tumayo si Maisie, at si Daisy. Lumapit sa kanya, sinukat niya siya at sinabing, halos 6 na buwan na ang nakalipas mula nang pumunta ka sa isla. Parang ang sarap mong kumain. Sagot ni Daisy, oo naman. Maganda ang pakikitungo ni Mr. Southern Sr. sa amin. Pagkatapos ay tumingin sina Nolan at Maisie kina Noel Ace, Waylon, at Cameron, na nagmumula sa pinto. Ito ang unang pagkakataon na nakipagkita ang mga kasambahay at butler sa sala kay Cameron, kaya naman na-curious sila sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na nakipagkita rin si Cameron sa mga Goldman. Mukha siyang kalmado pero sa kaibuturan ay kinakabahan siya. Pinag-aralan siya ni Maisie mula ulo hanggang paa. Kung hindi niya alam na ang anak ni Sonny ay talagang isang anak na babae, hindi siya kailanman maniniwala na ang babaeng nakatayo sa kanyang harapan ay ang maalamat na, Mr. Southern. Nakaka-interest na babae. Nang makitang nakatingin sa kanya si Maisie, ngumiti si Cameron sa kanya at sinabing, napakaganda mo, Mrs. Goldman. Natigilan ang lahat at napatingin sa kanya. Nagulat din si Maisie at tumikim. Pinupuri mo ba ako? Natigilan si Cameron. Bawal ba? Maliban sa 4 na tao sa sala, ang iba sa mga tao ay nagulat sa gulat. Masyadong maraming papuri ang narinig ni Maisie, ngunit kahit na may gustong magpabor sa kanya, hindi sila magiging prangka at sasabihing maganda siya. Higit pa rito, napakagaling ni Maisie sa pag-aalaga sa sarili. Siya ay mukhang bata at maganda, at maraming tao ang pumupuri sa kanya dahil sa kanyang kagwapuhan. Gayunpaman, hindi ito siseryosohin ng isang taong ka-level ni Maisie dahil marami na siyang narinig tungkol dito. Kukunin lamang nila ito bilang pambabala. Maiintindihan nila kung gusto ni Cameron na paboran si Maisie, ngunit hindi nila maintindihan kung bakit siya magdadagdag ng ganoong tanong. Tiwala sila na hindi matutuwa si Maisie tungkol dito. Ngayon lang napansin ni Cameron na nakatingin sa kanya ang mga tao sa paligid. Napakurap-kurap siya at iniisip kung may sinabi ba siyang mali. Bigla namang tumawa si Maisie at tumingin kay Cameron. Salamat sa iyong papuri, Miss Southern. Tuwang-tuwa ako dito. Akala ko sasabihin mo na ako ang nakatatandang kapatid ni Daisy. Natigilan si Cameron at napangiti sa kahihiyan. Well, kamukha mo talaga ang kuya niya. Nolan cleared his throat and chimed in. Pagod na siguro kayo sa biyahe. Halika at maupo. Umupo silang lahat sa sopa, at lumapit ang dalaga para ihain sa kanila ang tsaa. Tinanong ni Nolan sina Noel Ace at Waylon tungkol sa mga nangyari sa isla. Pareho silang matapat na sumagot sa kanya, at pagkatapos ay tumingin siya kay Cameron. Miss Southern, tulungan mo akong ipahayag ang aking sarili. Pasasalamat kay Mr. Southern Sr. sa pag-aalaga sa mga bata habang sila ay nasa East Islands. Kabanata 2215. Humigop ng tsaa si Cameron at tumango. Gagawin ko. Ipinadala ni Maisie ang kasambahay para maghanda ng guest room para kay Cameron. Nang may sasabihin pa sana si Cameron, sumigaw si Waylon. Nanay, hindi siya nananatili rito. Bakit? Tanong ni Maisie. Tumingin si Daisy kay Waylon at nagtanong, papayagan mo bang manatili si Cameron sa isang hotel? Hindi. Mahinahong sumagot si Waylon, mananatili siya sa Emperor. Parang may narealize si Maisie at ngumiti, sige. Ang Emperor ay medyo malapit sa Taylorton.
Si Daisy at Knowles ay nananatili sa Tylorton, kaya maaari din nilang pangalagaan si Cameron kung mananatili siya sa Emperin. Nang matapos ang kanilang tanghalian, sinundan ni Knowles at Waylon si Nolan sa kanyang silid-aralan. Dinala ni Daisy si Cameron sa hardin. Parang may naalala siya, makahulog ang tanong niya, Cameron, hindi ka ba talaga mananatili dito? Oo, hindi lang ako comfortable na manatili dito. Hindi mo naman iniiwasan ang panganay kong kapatid, di ba? Mula nang bumaba sila mula sa barko, naramdaman niyang may nangyari sa pagitan nila. Malinaw na iniiwasan ni Cameron si Waylon. Natigilan siya at ibinaling ang ulo para tumingin sa ibang direksyon. Siyempre hindi, hindi ko naman siya iniiwasan. Ikinawit ni Daisy ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at tumawa. I can sense something fishy between you and my brother. Sigurado akong iniiwasan mo siya. Huminto si Cameron sa kanyang paglalakad at lumingon kay Daisy. Kakampi ka ng kapatid mo, di ba? Nagsinungaling ka rin sa akin tungkol sa numero ng pinto para sa kanya. Akala ko iyon ang cabin mo. Napakamot si Daisy sa kanyang pisngi at nagtanong, galit ka ba sa akin? Hindi ako ganoon ka petty-minded. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay upang makabawi sa iyo. Tumingin siya kay Cameron at pumikit. Kung mananatili ka sa mansyon ng Goldman, maaaring hindi ka gaanong mabuli ng aking panganay na kapatid dahil nandito ang aking ina. Kinawian ni Cameron ang kanyang kamay at walang pag-aalinlangan itong tinanggihan. Hindi ako titira dito hanggat nandito ang kapatid mo. May bakas ng saya sa mga mata ni Daisy nang sabihin niya, talaga. Anyway, binalaan na kita, kaya huwag mo akong sisihin kung may mangyari mamaya. Hindi sineseryoso ni Cameron ang kanyang mga sinabi. Akala niya ay sinasabi ito ni Daisy dahil gusto niyang manatili siya sa mansyon ng Goldman. Sa gabi, ipinadala ni Waylon si Cameron kay Emperin. Pumasok si Cameron sa looban at napagtanto na medyo bago ang bahay. Inikat niya ang ulo niya. Nandito ba? Wala siyang sinabi. Pinindot niya ang fingerprint scanner at pumasok sa villa. Sinundan siya ni Cameron. Natigilan siya nang makita niyang hinubad ni Waylon ang jacket niya at isinabit sa hanger. Hindi ka ba aalis? Inalis ni Waylon ang kanyang relo, inilagay ito sa mesa, at walang pakialam na sumagot, kailan ko sinabing aalis ako. Biglang naalala ni Cameron ang mga sinabi sa kanya ni Daisy kaninang hapon at parang may sumabog sa kanyang ulo. So, ito ang sinasabi ni Daisy. Lumapit si Waylon sa kanya at tumayo sa harapan niya. Ang kanilang mga anino ay magkakapatong sa isa't isa sa ilalim ng lampara. Dahil ayaw mong manatili sa mansyon ng Goldman, maaari mo lang akong manatili dito. Si Cameron ay napaatras ng 2 hakbang at tuyong tumawa. Nagbago na ang isip ko. Sa Goldman Mansion ako titira. Lumingon siya, at nang abutin na niya ang hawakan ng pinto, isang braso ang bumungad sa kanya at idiniin ang pinto. Hindi man siya lumingon, ramdam niya ang matinding pang-aapi sa likod niya. Binalot niya ito ng buo sa kanyang aura, at wala siyang matatakbuhan. Itinaas ni Waylon ang isang hibla ng kanyang buhok gamit ang kanyang daliri at lumapit sa kanya. Hindi man sila magkadikit ay parang nanliligaw ito sa kanya. Ikaw ang nagsabi na ayaw mong manatili sa mansyon ng Goldman, pero ngayon gusto mong bumalik doon. Paano mo ipapaliwanag sa mga magulang ko? Nagngangalit si Cameron at tumalikod. Hindi ko pa sinabi noon na ayaw kong manatili. Okay, pagsingit niya, kinuha niya ang isang hibla ng buhok niya at itinapat sa lobby niya. So, dito ka na magstay. Kabanata 2216. Nang mahuli ang eksenang ito, namula agad ang pisngi ni Cameron. Hinawi niya agad ang buhok niya sa mga kamay niya at sinukli iyon. Hinalikan mo ba talaga ang buhok ko? Ano bang problema mo? Sisipain kita kapag pinagpatuloy mo pa ang kalokohan mo. Ngumisi si Waylon at tinitigan siya. Halatang parang kamatis ang mukha niya sa mga sandaling iyon, at tila sinusubukan niyang kumilos ng buong lakas at gustong takutin siya. Napaka-inosente niya kaya hindi niya maiwasang asarin at asaran. Dama po ang tingin nito sa lobby niya, at ipinahid nito ang daliri sa lobby niya. Paano mo ako balak bugbugin, Cameron? Hinawakan niya ang laylayan ng kwelyo nito na may matinding ekspresyon. Kung maglakas loob kang maglagay muli ng kamay o paa sa akin, babalatan kita ng buhay. Isang mahinang ngiti ang ibinigay niya. Okay, pagkatapos ay hindi ko naigalaw ang aking mga kamay o binti mula ngayon. Isang mainit na sensasyon ang kumalat sa kanyang mga labi nang si Cameron ay tulala. Nagsikip ang mga pupils niya, at parang may agos na umaagos sa buong katawan niya, na nagpamanhid sa kanya.
Biglang sumabog ang kanyang isip, walang natira kundi isang blankong espasyo. Saglit na huminto si Wayland pagkatapos ng isang maikling paghalik, hinawakan ang gilid ng kanyang leeg gamit ang kanyang palad, at pinatindi ang pakikipag-ugnayan. Parang nalagutan ng hininga si Cameron. Hindi lamang siya nawalan ng lahat ng lakas para itulak siya palayo, ngunit ang kanyang buong katawan ay parang isang shell na naubos ang kaluluwa nito nang makaramdam siya ng panghihina at kawalan ng lakas. Nagpatuloy ang halikan hanggang sa magkahiwalay silang dalawa, at napabuntong hininga siya. Pinunasan ni Wayland ang gilid ng labi niya gamit ang hinlalaki niya at lumapit sa tenga niya. Ginamit ko lang ang aking labi at hindi ang aking mga kamay o binti, kaya hindi ito isang paglabag sa aming kasunduan. Ang puso niya ay malapit nang tumakas mula sa kanyang dibdib sa pamamagitan ng kanyang lalamunan, kaya agad niya itong itinulak palayo at tumakbo sa itaas. Isinara niya ang pinto at nilock iyon nang makapasok siya sa kanyang silid. Bumagsak ang katawan niya sa pinto at bumagsak sa sahig. Hindi pa siya nakakabalik sa kanyang katinoan simula nang mahalikan siya. Kakakiss ko lang. Hinalikan niya talaga ako. Tinakpan ni Cameron ang pisngi niya. Namula rin ang tenga niya. Kailanman ay hindi ako naging mahina at walang silbi. Sa isang halik lang talaga ako naging duwag. Wayne Goldman, ayan na. Lumampas ka na. Kinabukasan, sa Goldman Mansion. Maagang nagising si Daisy. Bumaba siya at nakita niya si Knowles na tinutulungan si Maisie na maghanda ng almusal sa kusina. Nilinggan ni Maisie ang rabbit pastry na minasa ni Knowles gamit ang kanyang mga kamay at ngumiti. Iyan ay ilang mahusay na pagkakayari. Dapat kong sabihin na hindi ko inaasahan na ikaw ay isang taong napakametikuloso, tulad ni Wayland. Ngumiti siya ng mapakumbaba. Nambobola mo ako. Pumunta si Daisy sa kusina. Nay, gumagawa ba kayo ng mga pastry? Lumingon si Maisie. Oo, sinusubok ko ang galing ng asawa mo sa pagluluto. Hindi naman masama ang husay sa pagluluto ni Knowles, ha? Pagkatapos sabihin niyon, naakit siya sa pastry na hugis kuneho na nakapatong sa mesa, at nagningning ang kanyang mga mata. Napaka-adorable nito. Kinuha niya ang pastry at inilagay sa palad niya. Ang kuneho ay mukhang masigla at napakalambot sa kanyang kamay na hindi niya matiis na kumagat dito. Knowles, ito ba ang iyong obra maestra? Napatingin si Knowles sa kanya. Ginawa rin ni nanay ang ilan sa kanila. Biglang lumabas sa bibig niya ang salitang, Mom, at ikinagulat ni Maisie. Nasaka humagalpak ng tawa. Mom lang ang tawag mo sa akin. Ito ay nagpa siya pagkatapos, iyan ang itatawag mo sa akin sa hinaharap. Kakakuha lang ni Maisie ng isa pang mahusay at gwapong anak, kaya paanong hindi siya kikiligin. Bumalik sa katinoan si Daisy. Ano iyon? Si Knowles ay talagang isang mahusay na kandidato pagdating sa kasiya siya at pag-aaliw kay nanay. Biglang iminungkahi ni Maisie, Daisy, pagkatapos nating magluto ng mga pastry, dalhin mo sa ospital para kay Freya. Nagulat si Daisy. Na-ospital ba si Freya? Buntis si Freya, at ang kanyang katawan ay nasa ilalim ng panahon sa lahat ng ito. Maaari lamang siyang manatili sa ospital sa panahong ito. Dahil nakabalik ka na, dapat maglaan ka ng oras para samahan siya. May naisip si Daisy at nagtaka. Hindi ba nandyan si Colton para samahan siya? Inilagay ni Maisie ang mga pastry sa oven. Dapat alam mo ng husto ang ugali ni Colton. Ang mga bagay ay medyo marupok sa pagitan nila kamakailan, at hindi ako ang pinakaangkop na tao na makialam sa kanilang mga gawain. Kayo na ang bahala ngayon. May naisip si Daisy at hindi umimik. Kabanata 2217. Matapos mabake ang mga pastry, nag-impake si Daisy ng ilan para kay Freya. At dahil lalabas na si Knowles, hinatid niya ito sa ospital. Bago siya bumaba ng sasakyan, tumalikod siya at hinalikan siya sa pisngi. Aakyat muna ako. Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Knowles at hinaplos siya sa pisngi. Okay, bumaba si Daisy sa kotse, nagsuot ng mask at cap, at dirdiretsong naglakad patungo sa pasukan ng ospital. Napatingin si Knowles habang lumalayo siya sa sasakyan, kinuha ang telepono, at kinontak si Edison. Ibinaba ni Daisy ang kanyang ulo at umiwas sa mga tao habang hinahanap ang kanyang daan patungo sa gynecology department. Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa ward ni Freya, at nang itulak na sana niya ang pinto ng ward, lumabas si Colton mula sa ward. Nagkabanggaan ang dalawa sa may entrance. Kumunat ang noo ni Colton at may sasabihin sana, pero napagtanto niya lang na kapatid niya iyon. Daisy, hinubad ni Daisy ang kanyang maskara. Colton, nandito ka. Alam din ni Colton na bumalik sila mula sa East Islands, kaya hindi na siya nagulat nang makita siya.
Tumugon siya ng isang ugong. Manatili ka rito at samahan mo siya saglit. Babalik muna ako sa kumpanya. Walang sabi-sabi, sumakay na siya sa elevator. Bumalik ang tingin ni Daisy sa kanya habang milyon-milyong kaisipan ang pumasok sa kanyang isipan. May masaganang sikat ng araw sa ward, at ito ay maliwanag. Umupo si Freya sa upuan sa harap ng bintana. Nakatikip siya ng kumot mula hita pababa, at hindi na maitago ng maluwag na pijama ang nakaumbok na niyang tiyan. Lumapit si Daisy sa kanya. Freya, nang marinig ang boses niya, natigilan si Freya saglit at saka tumingin sa kanya. Daisy, bumalik ka na. Nakangiti siyang naglakad at inilagay ang mga pastry sa mesa. Bumalik ako kahapon, sabi ni Mama. Sa akin na na-hospital ka, kaya pinuntahan kita. Binuksan niya ang pakete sa mesa. Kumain ka na ba? Si Nanay at Knowles ang gumawa ng mga pastry na ito. Dapat mo talagang subukan ang mga ito. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Freya. Okay, matapos panoorin siyang tikman ang mga pastry, nagtanong si Daisy, so, paano ang lasa nila? Tumungo siya. Masarap sila. Tumingin sa kanya si Daisy at hindi niya maiwasang maramdaman na ang lahat ng mga ngiti ni Freya ay tila pilit, kaya nag-alinlangan siya sandali at nagtanong, Freya, ano ang nangyari sa pagitan ninyo ni Colton? Tumigil sandali si Freya, gumalaw ang mga mata niya, at ngumiti. Wala naman masyado. Bakit mo ito tinatanong? Hindi siya naniwala. Huwag kang magsinungaling sa akin. Nabuli ka na naman ba ni Colton? Wala itong kinalaman sa kanya. Ibinaba ni Freya ang kanyang tingin. Hindi niya ako binubuli. Nasa akin ang problema. Nagulat si Daisy. Anong nangyari sa iyo? Nakatutok ang mga mata ni Freya sa mga pastry na nasa mesa. Siya ay nag-alinlangan at nanatiling tahimik ng mahabang panahon bago nagpakawala ng isang mahinang ngiti. Siguro nagsisimula na akong magsisi. Nagulat si Daisy. Panghihinayang. Nagsisisi na ba siya na umibig kay Colton ngayon? Hinawakan niya ang kamay ni Freya. Freya, bagamat hindi ko alam kung ano ang nangyari sa pagitan ninyo ni Colton, mahal mo siya, at mahal ka rin niya. Mahal niyo ang isa't isa. Iyon lang ang kailangan mo sa mundo na kailangan mong mag-move on, kaya bakit kailangan mong mag-overthink sa mga bagay-bagay? Napatingin si Freya sa kanya. Daisy, iba ang nakaraan ko sa iyo. Dapat mong malaman na ang aking background ay hindi perpekto, at ang aking nakaraan ay parang isang malaking mancha sa aking katawan. Ang problema ko ay nabubuhay ako sa ilalim ng anino ng pagkakatali sa aking personal na nakaraan. I want to put my past and stay with him without any hesitation too, pero hanggat nabubuhay si Didi sa pagitan namin, imposibleng hindi ko siya isipin. Tumingin siya sa labas ng bintana na may malungkot na ekspresyon. Alam ko na hindi utol si Colton sa pagkakaroon ni Didi. Bagamat anak siya ni Ken, at kaya ko siyang iwan mag-isa at magpatuloy sa sarili kong buhay. At the end of the day, guardian ko pa rin siya, kaya ko ba siyang talikuran? Dahil sa pang-aabuso ng aking ina, si Didi ay labis na na-trauma at na-diagnose na may mga problema sa psikolohikal. At ang tanging tao na mapagkakatiwalaan niya sa mundong ito ay ako. Alam kong matatanggap siya ni Colton at palakihin pa siya, pero kung isasama ko si Didi sa kasal namin ni Colton, ano kaya ang iisipin ng publiko kay Didi kapag ipinanganak na namin ang sarili naming anak at magkaroon ng bagong pamilya? Sa opinyon ng publiko, siya ay palaging isang batang babae na naghahanap ng kanlungan sa ilalim ng bubong ng Goldmans. Kabanata 2218. Nagpatuloy si Daisy. Ngunit kung matatanggap ng mga Goldman si Didi. Daisy, mahinahong putol ni Freya sa kanya. Kahit na matanggap ng mga Goldman ang Didi, ano ang iisipin ng publiko sa mga Goldman? Ano ang sasabihin ng publiko kapag nalaman nilang dinala ng magiging manugang na babae ng mga Goldman ang kanyang pamangkin nang lumipat siya sa pamilya? O, sa kabilang banda, ako, bilang tagapag-alaga ni Didi, ay talagang iniwan siya para magpakasal kay Colton. Kahit alin ang pipiliin ko, si Colton ang dapat mag-juggle sa lahat ng pressure sa huli. Ayokong idamay si Colton, at ayokong i-drag ang mga Goldman sa gulo na ito. Mas natatakot ako na baka maramdaman ko lang na hindi ako karapat-dapat sa kanya sa opinyon ng publiko. Ibinaba ni Freya ang kanyang ulo, at isang mainit na patak ng luha ang bumagsak sa likod ng kanyang kamay. Kahit ano ang gawin ko, ang pagkakaroon ng pinakamahusay sa parehong mundo ay hindi isang opsyon. Katulad nga ng sinabi ng nanay ko noon na parang isang bangungot ang umalangaw sa tenga ko buong araw. Iso, anong karapatan ko para maging masaya? Kung tutusin, inferiority complex lang niya ang gumugulo sa isip niya.
Pakiramdam niya ay hindi siya kwalipikado, kaya tinatakan niya ang kanyang puso mula sa mundo. Si Colton ang nagpakilos sa kanya, at si Didi ang nagpakilala sa kanya ng katotohanan. Tumayo si Daisy at magsasalita na sana nang biglang bumukas ang pinto ng ward. Walang nakakaalam mula noong bumalik si Colton, kaya marahil narinig niya ang pinag-uusapan nila. Nagulat si Freya, wala ni isa sa kanila ang nakababasa ng emosyon sa kanyang mukha. Daisy, pwede bang bigyan mo kami ng kwarto kahit saglit? Sinulyapan ni Daisy si Freya at tuluyang umalis ng ward. Sandaling tumahimik ang silid. Itinaas ni Freya ang kanyang tingin, at ang kanyang boses ay paos. May nakalimutan ka ba? Nagmamadaling lumapit si Colton sa kanya at niyakap ng mahigpit ang magkabilang balikat niya. Freya, ayaw mo ba talagang madamay ako? At bakit kailangan mong pakialaman ang opinyon ng publiko? Sa tingin mo ba hindi ko kayang panghawakan ang mga bagay na iyon? O sa tingin mo ba hindi ko kayang gamutin ang problema sa pag-iisip ni Didi? Kumuha ako ng pinakamahusay na doktor sa mundo para sa kanya, kaya ano pa ang gusto mong gawin ko? Bahagyang gumalaw ang mapatla niyang lobby. Si Jessie Bluman ba ang doktor na kinuha mo? Natutuwa akong alam mo ito. Hinigpitin niya ang hawak. Freya, ang batang dinadala mo ngayon ay isa sa mga Goldman, kaya hindi ko hahayaang kunin mo ito. At kung pipilitin mong umalis, hindi ko nahahayaang makita mo ang bata sa hinaharap, kaya mas mabuting paniwalaan mo iyon, dahil ako ay isang tao ng aking salita. Ibinaon niya ang kanyang ulo, at nanginig ang kanyang mga balikat. Colton, pumunta ako sa kumpanya para hanapin ka noong isang araw. Alam mo ba kung ano ang sinabi nila tungkol sa akin? Gusto mo ba talagang tanggapin ang babaeng papakasalan ka kasama ng anak ng iba? Paano ka nakakasigurado na walang lihim na motibo ang babae? Lumamlam ang kanyang tingin. Kailan nangyari iyon? Pakiramdam niya ay wala siyang kapangyarihan. Nung araw bago ako na hospital. Hinanap kita, at sinabi nila sa akin na umalis ka kasama ang isang babae. Bahagyang natigilan si Colton. Isang linggo na siyang na-hospital, ngunit hindi niya alam na pumunta talaga siya sa Black Gold para hanapin siya noong isang linggo. Kumunat ang noo niya. Lumabas nga ako kay Jessie noong araw na iyon dahil pinuntahan niya ako para pag-usapan ang kalagayan ni Didi. Psychology major siya, so ano pinaghihinalaan mo? Si Jessie ang psychologist na kinuha ko para kay Didi kalahating taon na ang nakalipas. Alam niya ito, hindi kaya nagsimula na siyang magmalasakit sa akin at maghinala dahil narinig niya ang mga chismis na iyon. But this also shows that she's capable of jealousy pagdating sa akin. Hindi naman sa wala siyang pakialam sa akin. Sa pag-iisip nito, naging maluwag ang ekspresyon ni Colton, at lumuhad ito sa harapan niya. Alam ko na medyo mas sensitibo ka dahil sa pagbubuntis, at alam ko rin na naging abala ako kamakailan at hindi pinansin ang iyong nararamdaman, ngunit maaari mo bang ihinto ang pakikitungo sa akin sa lahat ng oras? Napasandal si Colton sa kanyang dibdib at hinimas-himas ang nakaumbok nitong tiyan na para bang malapit na itong makipag-ugnayan sa fetus. Simula nung nangyari si Didi, iniiwasan mo na ako. Baka natatakot kang idamay ako o ma-assault sa lahat ng chismis, pero lagi mo akong maaasahan, at nangangako ako na hindi ko nahahayaang maulit sa iyo ang mga salitang iyon, okay? Kabanata 2219. Sa tingin mo ba dahil sa mga salitang iyon kaya ako? Hindi natuloy si Freya, at mukha siyang nanlumo at malungkot. Kung hindi, ano iyon? Hinawakan ni Colton ang likod ng kanyang kamay. Freya, handa kang magsalita ng puso kapag kausap si Daisy. Wala ka bang sasabihin kapag literal na nandito ako? Gumalaw ang mga mata ni Freya, at nagbigay siya ng isang mahinang ngiti. Wala akong ibang sasabihin. Tumingin si Colton sa kanya. Walang pagbabago-bago ng emosyon sa kanyang mga mata na para bang siya ay parang isang millpond. Pagkaraan ng mahabang panahon, dahan-dahan siyang bumangon. Dapat kang magpahinga. Pagkaalis ni Colton sa ward, ikinuyom ni Freya ang kanyang kamao, kinalikot ang pulse areas sa kanyang palso, at mariing itinikom ang kanyang mga labi. Mula pa noong kalahating taon na ang nakalipas, tila may hindi nakikitang hadlang sa pagitan naming dalawa. Iniisip niya na si Didi lang ang inaalala ko at galit na umalis, at kalahating buwan na kaming hindi nagkita simula noon. Ang desisyon na ginawa ko noon ay talagang isang pagkabalisa. Ang personal na kaligtasan ni Didi ang tanging naisip ko. Ang pagwawalang bahala sa kanyang damdamin ay isang katotohanan, at hindi ko maiiwasan ang aking pananagutan. Kahit na nagkaroon ng mga bitik sa aming relasyon, lahat ito ay dulot ng sarili kong problema, at hindi ko lang maisisi kay Colton ang lahat.
Sa kabaligtaran, lubos akong nagpapasalamat para kay Colton. Hindi bababa sa nagamot sa oras ang pinsala ni Didi, at ipinakilala pa niya si Didi sa isang personal na psychologist, si Jesse Bluman, anuman ang nangyari. Naging maayos ang lahat sa oras na iyon. Naisip ko pa na kung gagaling ang kondisyon ni Didi, baka humingi ako ng tawad kay Colton at magbukas sa kanya, sabihin sa kanya na hindi ko talaga naisip na isuko ang bata para makasama siya at susubukan kong makuha over my childhood shadows and start new with him. Gayunpaman, sa sandaling ako ay nakagalaw, ang kalagayan ni Didi ay biglang lumala. Sinabi pa niya sa akin na hanggat handa siyang saktan ang sarili niya, makukuha niya ang buong atensyon ko. Tungkol sa dahilan na naging sanhi ng pag-ikot ng lahat sa labas ng kontrol, hindi ako nang ahas na isipin ito. Mabuti naman ang lahat hanggang sa lumabas ang text message na iyon at ang chismis na sumire sa kumpiyansa ko. Isang luxury coupe ang nakapark sa entrance ng isang amusement park. Sumilip si Cameron sa bintana at agad na nakaramdam ng pagkasuklam. Hindi ako bata, bakit mo ako dinala dito? Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Waylan. Sinabi ng iyong ama na hindi ka pa nakakapunta sa isang amusement park, kaya dinadala kita sa isa. Nagulat siya. Talagang kinontak mo ang tatay ko sa likod ko. Tinanggal niya ang kanyang seatbelt, tumagilid, pinasadahan ng mga daliri ang lobby nito, at tinitigan siya ng nakakapasong tingin. May balak ka bang lumabas ng kotse? Natakot si Cameron na halikan siya nito, kaya't inalis niya ang kamay nito sa mukha niya at nagmamadaling lumabas ng sasakyan. Nang makita siyang tumakas, hindi napigilan ni Waylan na tumawa ng malakas. Ang amusement park ay masikip at maingay. Upang makuha niya ang buong karanasan, hindi binili ni Waylan ang buong parke para sa araw na iyon at siya mismo ang bumili ng mga tiket. Pumasok silang dalawa sa amusement park. May iba't ibang klase ng food truck sa gilid ng semento. Ang mga mascot na may hawak na mga makukulay na lobo ay makikita sa buong parke, at ang mga grupo ng mga bata ay maingay na nagtitipon sa paligid ng mga mascot, na iniunat ang kanilang mga kamay at humihingi ng mga lobo. Marami ring turista ang nanood ng palabas, at masigla ang kapaligiran. Lumapit si Cameron kay Waylan, tumingin sa paligid, tila nakakita ng shooting game, at curious na. Nakipaglaban sa kanyang sarili sa karamihan. Naalala ni Waylan na may nagsabi lang sa kanya na hindi siya bata, pero mukha siyang bata. Kinuha ni Cameron ang dart sa kanyang kamay. Maraming maliliit na lobo ang nakasabit sa panel, ilang talampakan ng layo mula sa kanya, kasama ang iba't ibang magagandang regalo, manika, laruan, at iba pa. Ang maliit na batang lalaki sa kanyang tabi ay inihagis ang dart sa bawat hibla ng kanyang pagkatao ngunit hindi sumabog ang alinman sa mga lobo. Susuko na sana siya nang bigla siyang tinanong ni Cameron, alin sa mga regalo ang gusto mo? Natigilan ang maliit na bata at itinuro ang larwang sniper rifle na nakasabit sa gitna. Gusto ko, pero hindi ko makuha. Kabanata 2220. Iwan mo na sa akin. Nagdududa ang bata. Kaya mo ba? Kinuha ni Cameron ang dart at itinutok sa mga lobo. Ito ay kasing simple ng ABC. Manood ka na lang. Pagkaraan ng ilang segundo, tumpak niyang inihagis ang dart. Ang isa sa mga lobo ay bumagsak. Natigilan ang bata. Pati ang may-ari ay natulala. Ang swerte ba ng beginner o ano? Itinuro ng bata ang isang teddy bear. Gusto ko yan. Ipinagpatuloy ni Cameron ang laro at inihagis ito ng pauila sa pagkakataong ito. Nabutas ng dart ang tatlong magkakasunod na lobo. Masayang tumalon sa hangin ang bata. Wow, ang galing mo. Kahit na ang ilang mga bata na nanonood mula sa gilid ay hindi napigilan ang kanilang sarili ngayon at nagsimulang palibutan siya. Gusto din namin ng mga laruan. Okay, isa-isa. Hindi na makaupo ang may-ari at nagmamadaling lumapit. Miss, pag ganyan ka maglaro, malapit na talaga akong malugi. Ngumisi si Cameron. Hindi naman sa hindi kita binabayaran. Tsaka banitin mo, ibig sabihin, aagawin sila, di ba? Mahusay ang pagkakasabi nito at lubhang makatwiran, kaya nawala ng masabi ang may-ari. Hindi napigilan ng may-ari na imulat ang mga mata. Please miss, hindi naman ako makikipagtalo sa iyo kung mababayaran mo pa ako. Sa $5, lahat ay nakakakuha ng 3 pagkakataon. Ngunit kung mananalo ka ng 3 item sa bawat paghagis, paano ako hindi malugi? Naglabas ng card si Waylan. Babayaran kita ng $15,000. Ang kailangan mo lang gawin ay hayaan siyang maglaro. Napatulala ang may-ari ng ilang segundo. Pagkatapos ay tiningnan niya ng malapitan si Waylan, agad na kinuha ang card mula sa kanya,
at hindi makapaniwalang nagtanong, "Binata, mukhang maganda ka. Sigurado ka ba dito? $15,000, hindi ako makakakuha ng kahit isang bahagi niyan sa loob ng isang buwan." Tumango si Waylan. Biglang ngumiti ang may-ari at naging masigasig. "Okay, kung gayon maaari mong kunin ang anumang mayroon ako sa stall ngayon." Lumapit si Cameron sa tabi ni Waylan at bamulong, $15,000, sa palagay mo ba ay lumalaki ang pera sa mga puno? Wala ka na bang ibang mapaggagamitan ng pera mo? Nilinggan siya ni Waylan at nagtaas ng kilay. "Kaya nga hinihiling ko sa iyo na tulungan mo akong gastusin ang pera ko, di ba?" Nabulunan si Cameron sa sarili niyang mga salita, nagmamadaling umiwas ng tingin, at halos namula ang tenga niya. "Maaari mong aikat ang horseshit doon." Ipinagpatuloy niya ang paghagis ng darts. Ang bawat isang pagtatangka ay tumpak hanggat maaari, at sa lalong madaling panahon ang mga laruan sa panel ay halos wala na. Ngunit ang may-ari ay masayang naghangap ng mga bago, at nagsimula ang isa pang round. Ang negosyo ng tindahan na ito ay hindi gaanong sikat bago ito. Ngayon, ang lahat ng mga bata ay natipon dito, at kahit na ang mga dumadaan ay hindi maiwasang lumapit upang manood. Ang mga banal na kasanayan ni Cameron ay kapansin-pansin. Banal na tae, kahanga-hanga ang babaeng iyon. Wala siyang pinalampas ni isa. Kung mayroon ako ng kanyang mga kasanayan, ang aking kasintahan ay agad na mai-inlove sa akin muli. Diyos ko, ang galing niya talaga. Tinitigan ni Waylan si Cameron. Ang mga larong ito na nakabatay sa kasanayan ay mga piraso ng cake para sa kanya. Hindi ko na kailangang mag-shot. Hindi, wala talaga akong pagkakataon. Umiling siya ng walang magawa, pakiramdam na hindi siya karapat-dapat para sa kanya sa sandaling ito. Pumulot din siya ng dart at inihagis sa lobo na pinupuntirya nito, na nauna sa kanya ng 1 segundo. Nagulat si Cameron at napalingon sa kanya. "Sinusubukan mo bang ipahiya ako?" Kumaibat ang sulok ng lobby niya. "Gusto mo ng laban? Ikaw ang humihingi nito." Si Cameron ay pump. Noong una, tinutulungan lang niya ang mga bata na kumita ng mga regalo, ngunit naging duel na ito sa pagitan nila ni Waylan. Pakiramdam ng, karamihan ay narito sila para saksihan ang isang Olympic final. Hindi man lang sila naglakas loob na kumurap mula simula hanggang wakas. At ang mga batang nakatayo sa gilid ay hindi na makahawak sa mga laruan sa kanilang mga bisig. Napakalaki ng mga tambak ng mga laruan na mas matangkad pa ito sa ilan sa mga may-ari nito. Pagkalipas ng 2 oras, literal na walang laman ang stall ng may-ari, at umuwi ang mga bata na puno ang mga kamay at bulsa. Pagtingin sa kanyang bakanteng storage room, napabuntong hininga ang may-ari. Ngayon ang tanging araw kung saan maaari niyang iwanang naka-unlock ang kanyang stall sa magdamag. Ang pakiramdam na ito ay binili ng isang lokal na aristokrata ay kahanga-hanga.